gabi sa tanan. Before ta mag-dive sa tumbling ng Diyos, kaya pagkampo ta. Let's pray. Lagi ka ng mga mahal, pinagdun ka sa pusan. Ikaw, Lord, ang nagmuna sa langit ng salita. Ang ikaw, Lord, ang ngayon, Lord, na hatagan sa tanan. Kanang tulo. Pagpasalamat. Ikaw, Lord, kaya sama ka ni Migino. Kanya ka Migino, ang dama mong muna kasing-kasing sa pag-awit ng tiyak ka ni Migino. Na mahimulid siya, Lord, na kaya sinisubog sa mga trabaho. Ikaw, Lord, ang matawat nini, Holy Spirit, ikaw ang magkauban ka na mo karon sa pag-awit. Kaya mag-ampo sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa lahat ng oras, bawat araw, kahit ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong mamahal. Ang iyong garawa ay napawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay lang ika'y walang katulad, tunay lang ika'y iyong magbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Lihatita. Sakit mo buko, doble mo. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong mamahal. Ang hanggang awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y iyong magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y iyong magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sige, kami now, take your seats. So, yala. May gabi sa tanan. Greet akong katapan, may gabi. So, ako di ay si J. Lance. Isa ko mechanic ko by profession. Heavy equipment technician. Karon nag-full time ko sa Lakas Angkan Ministry. Diri sa outreach sa Lapu-Lapu City. So makabantay mo, mga batan mo, mga kauban.
mga batan po na mga kauban, no? So, actually, ganun kami karon. So, may mga trabaho ang uban, no? So, wala sila naka-join. So, kami lang sa, together with Ate Edna, kauban po na mo siya. So, may gabi sa tanan, and gusto lang po na mo ba na, kaya na inabi na mo si nanay, yung wife ni Tatay Pedro. And istorya niya sa mo ang ilahang love life. Maabot na ba sila o 60 years this coming February 5. Golden. Saan? Sobra. Saan na? Silver? Saan ba? Golden na bang 60? Golden 50 ang silver, golden na ang 60. So inana ka lugay ang ilang paghinigugma ay, no? Through ups and downs. So ang tinutanay yun, no? Till death do us part. But before namatay si tatay, kay inana siya kay nanay, no? Ayaw gilak. Inana siya, no? Ayaw hilak kay on the other side, makauban na ni Tatay Pedro ang atong Ginoo, ang atong Diyos. Dito sa mabalik na siya sa iyang presensya. Pero on the other side po, dili ko na ito mapugnan tungkol kay si Tatay Pedro, sama sa istorya ni ate, iyang anak, na dili siya kabalo. Dili siya kasabot na namang mura man daw, ang term niya ate, mura, nabuang man akong kamahan. Dili siya kabalo masuko. Dili siya kabalo masuko sa mga tao na nag-api-api sa iya, ha? Sa una daw ba, na-experience ni tatay. Yung ginabalos daw ni tatay, gugma. Instead nga malagot. So, later on, na-realize na ito ni ate sa mga anak na no, they tinut-anay nga Kristiyano. Tinut-anay nga follower ni Lord Jesus Christ. Tinut-anay nga believer. No? Kaya, we do not repay evil with evil. We repay evil with good. Yung pa ang Bible. No? The same thing sa gibuhat ni Lord Jesus Christ sa ato. Actually, ang akong i-share karon sa ato ang tanan kay ang gospel. I-review ta kung unsa kadako, kalapad, kalalong ang gugma sa Ginoo sa ato. Anong naabot sa point sa atong kinabuhi karon? Actually, dili siya aksidente nga nung naata diri karon. But it is to remind us, all of us, i-remind ta na naay purpose sa atong kinabuhi. Dili lang ta flower diri sa kalimutan. But we have very purpose. Kaya kung balikan nato ang original plan ng God, sa panahon ni Adan ug ni Eva, God said sa Genesis 1:27, ibuhat sa Diyos ang tao na naayon sa kanyang wangis, or in the image of God. He created him. Male and female, He created them. Yun ang Genesis 1:27. So pagbuhat ni God kay Adan o kay Eva, in short, ang pagbuhat ni God sa tao, perfect. Walay bulig sa sala. That is why at that time, hubo si Adan o si Eva. Di ba? Tiga naman. Kaya ang ilang pagtanaw sa usap-usap, very pure. Wala sila malisya, walay hugaw, walay dautan na ipamunaw-una. Ang anak ka pure ang pamunaw-una sa tao o pag-create ni God sa image sa tao. But gani nga pagka-perfect na image sa tao, kay naguba. Tungod kay nisupak si Adan o si Eva, di ba? Ngayon si kanaan ninyo tanang prutas na naa sa Garden of Eden except sa isa na ginapagbawal ng God. No? Pero gikaon gihapon ni Adan ug ni Eva. Ug kadto nga sala ang rason nganong nahimulag ang tao diha sa Dios. Usalan to sa kasala. Buot pa sa buot is anak kabalaan ang atong Dios. Nabisan usa kasala dili makaduol sa iya. So sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, nahimulag sila kay God. Ug ang pangutana karon, si Adan ug si Eva lang ba nakasala? Ningi adun yung katapan, basin wala na siya sala. No? Kaya nag-ingon ang Bible sa Roma 3:23. Kay ang tanan nakasala, ug nahilayo sa himaya sa Dios. Kitang tanan, except appeal ko. Kitang tanan, ug nag-ingon ang Roma 6:23 sa first part, kay ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Sa first part sa Romans 6:23. So, unsa ni siya nakamatayon? Dili lang ni siya physical na kamatayon. But naay kaduha nga kamatayon. Kamatayon o walay katapusan. Nag-ingon,
ang pulong sa Diyos sa Hebreo 9:27, na ang tao mamatay lamang sa makausap. Pagkahuman ni Ana, siya pagahukman sa Diyos. Pagahukman ka sa Diyos base sa ato mga binuhatan diri sa kalibutan. Maayo man kini siya or daotan. Kitang tanan mo atubang sa Diyos. Hukman kaniya base sa atong ginapangwa. Kung ngayon si God, kung kinsa katong balay sala, adto sa langit. Kung kinsa katong naay sala, bisag isa lang nakasala, bisag na makaklang ka sa tibuok ni mong kinabuhi, na makaklang ka kaisa, ingon ang Bible, our destination is ang hell. Ang second death. Subot mga higala, kitang tanan, we are destined to go to hell. Mo ni siya atong kadungan kung kitang tanan, isupak kung nakasala sa tubangan sa Diyos. Pero, naay akong pero. Si tatay pag-istorya gani ng nanay before siya namatay, nakasmile si tatay. Kaya kabalo siya na kaning kamatayon diri sa kalibutan, sinugdanan sa iyang pinaka-purpose niyang kinabuhi, na makauban niya ang Diyos. Mo ni karon kay nakita sa Diyos ang problema sa tao. Kaya nga naman aning kamot mangguta, nagpakabuutan, di ba? Buhat may pamatasan, nagpaka-relihiyoso, nagpaka-edukado. Ako nagtuo ko sa una nga tungod kay buutan ko, bless ko sa akong mga nakatigulang sa ako, plus points ko sa langit, ano ba? Plus points ko sa langit, mawala siguro niya akong sala. Nga na ako mindset sa una. But then I realized, sa diyang nag-start kong basa sa Bible, dili dahil di siya makaluwas ko na po. Dili di siya rason nga nung maluwas kita. Dili ang atong mayong pamuhat. Dili ang ato ang relihiyon. Dili ang unsa ta kadato diri sa kalibutan. Dili kung unsa ta ka sikat diri sa kalibutan ang makaluwas kanato. Matang atong personal na relasyon sa Ginoo. Nag-ingon ang Episo 2:8 ngadto sa Biblia. Kay grasya lamang sa Dios mo ikaw maluwas. Dili kinigikan sa imong kaugalingon. Gasa kini sa Dios, dili tungod sa imong maayong pamuhat, aron dili ninyo ikapasigurado. So dili tungod kay mga buutan tamong naluwas ta. Dili tungod kay nagsimba ta kada Domingo mong naluwas ta. But tungod sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Kinsa man ni ang grasya sa Dios, ug unsa may atong tuuhan sa iya. John 3:16, Juan 3:16, pagkadako na lamang sa gugma sa Dios. Iyang gihatag iyang bugtong anak. Kasi kung kinsa ang mutuo kaniya, dili na malaglag. Apan makabatong sa kinabuhi o walay katapusan. Kung ang atong destination sa una, kadulong ta sa impyerno, sa second death, sa dihang i-intervene si God, nisulod si God, giluwas ta sa Diyos, ipadala niya iyang bugtong anak na si Jesus. Aduna kita'y opportunity na maluwas. Naidakong kung si bisan kinsa, yung sa John 3:16, si bisan kinsa ang mutuo kaniya. Wala giingon sa Diyos na dapat matuog ang dapat kuan gud kanang gipugos kita sa God, kanang gikandinahan kita sa God, dapat mutuo na ta mo na atong bato wala. Gitagaan tag free will sa God. Si bisan kinsa ang mutuo kaniya. So naay option ang tao. Gitagaan tag kuan sa God, free will sa God. Kung dili ka mutuo, padayon ka na ma-perish dito sa hell. Sa ikalawang kamatayan. But if kung believe ka ang Lord Jesus Christ, then you will have eternal life. Mo na siyang Christ. Kung sa may tuuhan nato ang Christ kay Lord Jesus Christ. Number 1, Mark 1:1 na siya anak sa Diyos. Number 2, 1 Peter 3:18. 1 Pedro 3:18. Na siya namatay kamausa lamang sa makausa lamang. Namatay siya sa lawas, yung lawas nun. Kapag nagbuhi siya sa Espiritu. Ang kamatayon na malikahadlok. Di ba ang mga tao, mawala kabaluan sa sila mapadulong, hadlok sila mamatay, di ba? Muna problema karon sa tao. Hadlok ka mamatay, kung wala ka kabaluan sa tapadulong. Very uncertain. But kinsa ka itong mga nito o gidawat ka ng Jesus Christ na ay promise ang God. Hindi na ka, mamatay ta physically, pero mabuhi ang balik. And we will be with Him eternally. Kung ang ikatulong,
Kaya wala siya nagpabiling na patay. Sa ikatulukaan lang, siya nabanhaw. Nagpamatuod na buhit ang atong Diyos. Kung nagtingon siya sa Juan 14:6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Dios ang mahal kung dili mo arigan ako. Ingon si Jesus. That is why pag ari diri ni Jesus Christ, wala siya nag-establish og religion. Dili religion ang establish ni Lord Jesus Christ, kundi personal relationship. Dili religion ang makaluwas ka nato. Very clear. Jesus answered, Jesus mitubag, ako ang dalan. Dili relihiyon. Dili maayong pamahat. Dili kayamanan, dili ang atong knowledge ang makaluwas nato, kundi si Jesus. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Dios Amahan kung dili mo agi ka nato. Kaya walay lain nagikan dito sa Dios Amahan ni anhi diri sa kalibutan. Siya lang ang katuod sa dalan. Dili ang ako ang mga pastor. Dili ang ako ang mga mama ug papa. Makatabang sila sa ako nga mag-guide ka padulong kay Jesus, pero dili sila ang makaluwas nato. Dili ako, dili religion, kundi ato ang personal relationship with Christ. That is why very malipayon si tatay nga nihawa siya diri sa kalibutan. Kay kabalo siya, certain ang iyang padulong dito sa langit. Dili ko magkibuutan si tatay. Dili ko magkibisip pa siya matag domingo o kalusanan ng simba. Dili ko siya personal na relationship sa kanya. Kung nagtimungkod ang pinag-alay nga mituo o bidawat ko sa Kristo na dili na ta sama ka na ako. The old has gone, the new has come. Kinsa kong pinag-alay nga bidawat ko sa Kristo na ay pag-ambit ka rin ang Diyos. Siguro nakadungog na ta niini mga higala, no? Nakadungog na ta, kapila na ta nakabati many times about sa pangalan ni Jesus Kristo. Some of us here, tinag-anay na itong relationship kay Christ. Some of us here, kay nagduha-duha pa sa itong relationship kay Christ. So nakatadiri karon kay nag-ingon si Jesus Kristo sa gipanayag 3:20. Ania ako, atubangan sa inyong kultahan, nagatuktok. Kung kinsa katong moabli sa iyong kultahan, ako musulod ug makigsalo kaniya kung siya ubo sa kultahan. Kung pasabot ni Hesus Kristo mga higala, ang relasyon na naguba sa panahon ni Adan ug ni Eva, sa diyang nakasala sila, gusto ko rin ibalik ni Hesus Kristo. That is why nagatuktok siya sa kultahan sa atong mga kasing-kasing. Kung kinsa katong nakadumog, kung andang naablihan ang kultahan sa iyang kasing-kasing, musulod si Jesus. So naay desisyon na atong buhaton karon. Pasundon si Jesus sa atong kinabuhi ug dawaton siya isip Ginoo nga lubas. Kung mubuhat ang desisyon, matalikdan, biyaan ang kinabuhi sa Kristo. So kung kinsa katong mudawat sa Jesus, isip Ginoo ug naguluwas. Let us receive Christ right this very moment in time. Again, dili siya aksidente nga nung naata diri karon. But God has very purpose. Gitawag ka ng God aron na ibalik ang atong relationship sa iya. Kaya wala ka kabalo. Until when lang ta diri sa kalibutan. Wala ko kabalo, ulit na ko sa balay, nagtulog, dili na ko pangatamuhan. Ano ba? Dili na ko control, no? Dili na ko control ang atong kinabuhi. Naatay mga plano, next week mo na kong buhaton, next month mo na kong buhaton. Pero wala na kabalo kung mahitabo ko ba na siya. That is why dili na to sayangan ang opportunity karon. Nagawaton si Jesus isip Ginoo ng lubas. Let us declare with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ is Lord. So kung sa kung willing ang dudawat si Jesus, kung gidawat naman nato si Christ, there's nothing wrong kung dawaton nato siya balik. Dawaton nato siya isip Ginoo ng lubas. I want all of us karon mabuhat ang desisyon. Kaya adto nato dito sa langit. Kung tanong na sa God, nai senaryo ba? Ako na picture out pa. Nai senaryo may kitang tanan mo tuwag na sa God. Pag-ibig sa pultahan, tuwag si God. Ano mga pasudon man, ikadiri Vigilance, ano pasudon man tika sa kong ginarian? Diba? Parang siguro, final na question ng gano'n. Final interview, no? Ano ba? Imagination lang na ako ba? Ika ng illustration.
Kasi ako tubag. Lord, bukutan mo ako. Lord, isimba mo kinatagdanin ko. Dili na na atong tubag igsoon. Ang atong tubag, Lord, kabalo ko, makasasala. Yan ko lang ang Lord sa akin sa iyong pamilya. Pero Lord, kabalo ko, na ang tanan na akong sala. Ibayaran niya sa Kristo sa Diyos. Kung ako siya gidawat, isipin mo mga luwas. Nag-ingon mo ka, Lord, God, na kung dawaton ako si Christ, ginutan ay maginulso ko sa kasalat, makasulot ko ng mga ganat na nagsuot. So let us receive Christ as Lord and Savior sa itong kinabuhi. I will just guide you in a very short prayer. I-guide lang ka mo, giyahan lang ka mo, sunod lang ka mo sa itong very short na prayer. Pero mga igsoon, ang iyong ka mo, kaya kanina prayer of acceptance, dili ni siya makaluwas na to. Deklarasyon naman ni siya nga atong gidawat si Jesus isipin mo. Personal ang pagdawat nato pag sa Kristo. Ikaw mismo ang mga desisyon na kasuldo niyo mo si Jesus sa imong kinabuhi. Isipin mo ang mabigas. So kung nandang kang mamudawat kang Jesus, mag-angkot ka. Let us pray this prayer of acceptance. Atong iyo po atong mga ulo. Ganda na ito atong mga kasing-kasing. And let us pray this prayer of acceptance. You can just repeat after me. Ginoo, ikaw na higugmaon ug balaan ni Diyos. Akong giangkon na ako makasasala sa unang-una, sa pulong ug sa buhat. Kung aniya ako karon sa imong atubangan, panghinulsog sa akong mga sala ug nangayo ug kapasayloan. Ako mituo na si Ginoong Hesus namatay sa krus alang ug tungod sa akong mga pagpakasala. Siya gilubong ug sa ikatulong adlaw siya nibang. Ug dayon karon adlaw akong gidawat si Jesus. Isip akong Ginoo ug manluluwas. Abangi ko Ginoo na manginabuhi matag adlaw uyon sa imong kabubuton. Abangi ako na matalikdan ug mabiyaan ang kinabuhi sa pagpakasala. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Last na lang na challenge mga higala, mga igsoon diya kang Kristo. Ingon ang ikaduhang Korinto 5:17 na kung kinsa katong nahimo sa kang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang daan ni agi na, ug ang bago ni abot na. But pasabot, ang daan na itong kinabuhi, wala na siya. Kung kinsa katong Jadans na wala yung Hesus Kristo, lahit ko siya. Jadans ka. So, lahit na. Lahit na ang Jadans. Karon, lahit na po ang Jadans. Jadans ka niyan to, wala pa yung Hesus Kristo. No? Karon, lahit na. Talikdan, liyaan ang kinabuhi sa Kristo. No? Dili lang nato i-share kung kinsa ko before. Pero kung nakaila mo, share lang na ako gamay na lang na usa ko ka, alahubog ko sa una. So garon, kana, hindi ko makontento ko sa mga babae, anak ba? Rebuilding nga anak. I was once living a life like that. But when I came to Cebu, kay taga Southern Leyte man ko. No? Kami ang mutabo dito sa mga bagyo. So, anad ko mga bagyo mapasog. So, pag-arena ko diri sa Cebu, when OGT days na ko, nasharean ko sa gospel. Wala ko kasabot dayon sa ang gospel. Na-amaze lang ko sa lalaki na nag-share sa ako na memorize niya yung mga Bible verses. Ko ba? But later on, sa pagpadayon na ako, sa pagbasa sa Word ng God, padayon ko na nag-start ang Bible study, nagpa-Bible study ko. Kaya hate na po ang Bible sa una, boring kayong Bible sa una. Hindi ko makagit sa mga tigulang sa una sa mga ano, sige na sa Bible, boring, makalamat. Anak kong judgment.
But sa dihang na-encounter din ako. Saan sa na-encounter na, di siya against nga, di ko masuko si Papa. Ano, di na siya maglagot. But then, sa dihang si ate na naka-experience, kasabda diyan. Ngana po na siya mga igala. Munang ing anak o passionate si Lord Jesus Christ na luwason kita. Kaya gusto niya magkauda. Willing siya, ibig ihatag niya iyang kinabuhi para sa ito ka. Ing anak ka, naghihigog na sa gano'n. Kung gihigog mata sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak, mas gihigog mata sa atong buhit na Diyos. No. So, kanto lang akong ganahan niya i-share sa atong anak. Ang pinaka-challenge karon kay dili lang ang pagdawat ng Iso Kristo sa Ginoo pagluwas. Kung dili ang pagpanginabuhi mo tag-adlaw. Matagigilon. Kay tintalon dito sa kaaway. Naadyan ang kaaway na magsiging panguhit sa ato ka. Pag kung tinut-anay ang imong pagdawat ng Ginoo sa Kristo, ma-remember nimo ang gospel. Karaan ang dito na akong kinabuhi. Ba't ko naman dito para? So, matalik na ako na ako. Makasaylo na ko kay sin o kay Satan. So, bago lang akong ganahan na i-share sa ato mga igsuon na gabi and God bless sa ato ang tanan. Let us all stand up. We will sing this one response song. Diyos ay pag-ibig. So, very familiar ka na. Narap mo ang lyrics sa computer na play out. Tumano dua. Upat tu. Sige, yang baca, mau baca live bu, dong itu.
sa karon, kung naman kung sa pagkasitib, no? Namabarong ko sa tabangan, kung musulti, sa iyang experience, paman si tatay. So, narata sa family, kanina, hindi volunteer. Sige, sa tiin na daw. Gabi sa tanan. Wait ba? Ato lang si Merlin ako. Kuan ka na ako, usa ko sa ako na ako sa nasa kay ano. Siya mo ko naluhod mo sa kasal na gusto. Ito matiay. Ako sa bata pa ko sa ito pag ini sa buhok kay nanad na sa daan. Nanad siya ba kung Pedro na dyan, nanad sa daan. Kabalo ko unsa sa kabuutan, unsa sa klase nga amahan, apuhan, tanang klase sa amahan nana niya. Gi-example na akong bana. Akong bana gi-example mo na nga. Gusto na mo nga siyang mahimo na mo amahan sa kasal. Manahakid karon naabot na ko o pangidaron karon. Wadyo ko kadungog nga masuko siya, ang istorya dili maayo sa iyang isip tao pero wala ko nagsunod-sunod niya kaon sa kanang sako lang kanang una bitaw layo man ang dumi na nami sa buot na dayon nakabalik sila diri sa Jansen. Una nga ako kanang murag lahi gid sa akong nauna nga kana bitaw mo ba bitaw ta kaliwa kanang naaman na siya pero wala siya. Wala na ko'y papa. Wala na ko'y papa pero missing. Wala yung kamatuhan mo. Nabi na siya death certificate. Mga claim ba nga wala. Bitaw. Ang akong papa kay missing siya. Muna nga ako. Ako'y kasudi kay makakuhan ka ng unsa siya. Unsa sa kamayo. Magbubuhat. Gawa sa tawan ko na buhat. Labi na gid sa espirituhan mo kay makakuan ko nga usa sa amahan na kuan bitaw kanang balaan bitaw kanang balaan kanang taluhuron ba sundon dapat ang iyang pagkatao dapat si kinsa sa apo man o sa anak na lalaki dapat kanang naasay kuan kanang angay sa sundon kung unsa siya klase sa pagkaamahan apuhan o unsa sa iyang amigo unsa nga kuan nga maayo jud siyang tao. Wala siya bisan usa nga gipasipan-an hangtod karon naabot siya sa pangidaron na 85 na dayon wala na siya dinhi sa kalibutan. Moy akong kuan sa ako ang munahuna unsa siya ka maayong tao na bisan na amay patakabalo unsa mga pagkalit sa niya pero dili na niya imahin na kanang ibukan bibitaw niya sa munahuna nga nasuko siya. Pero suko ko kanana lahi gid sa ubang bana papa lahi siya dili kuan gid siya kanang ipatibabaw gid bitaw niya ug unsa bitayan gugma gid sa Ginoo. Muna ako napasalamat sa ko nga karon kay kanang di man nato ipasigarbo mo kung unsa kita klases tao nga magalagad sa Ginoo. Ang ato na kanang ako sa una nagsimba ko dira sa buot na si Pastor Frank na nabalin mi o sugtonggan Laho bitaw ka ng backslider, bitaw ka ng nangalagad na ko, pero wala continue ba? Na ako, pasalamat mo na kailan ako sila dito sa Sutugan. Dagan man dito nga mga dagan, mga klase-klase, pero dito rin ang ipon dito sa Ginoo nga sila, pero sila ba ako sa ako nga dili ko tigdigma og tao, ako pili matiguang na bata o unsa ako best friend wala pera jud tanan kutob sanay maagi sa mga ako jud ang anta balay nami ka biyata kanang class wala ko sa nako pero ang pagbuot guro sa Ginoo nga kanang bitaw kay sama karon na kadagko na ako ko gida na kami ang mga anak dapat jud na nangalagad dito sa Ginoo. Nangalagad man may pero mas nindot pa jud na kanang makigsuot pili ka ba
kalahi, usa kalahi ba, managingon na ang daan ni Agi na ang bago kay niabot mo. Pag mauna to, ganun sila. Sige, salamat at na. So, ano pa ba? Mabatay representante, mga nagre sa kabangan. Sa pamilya ni Tatay Pedro. Sige ka na may gabi sa tanan sa wala na kaila kuan ko kanang apo inlo ni tatay sawa ko ni King nga iyang apo gyud. So si tatay kadaghanan sa ato kailan naman gyud sa iya ha, especially ang mga taga diri dugay na makaila gyud ni tatay. Ako siguro 4 years. Oo, since na nagka kami ni King. And within that 4 years, dili ni everyday nga magkakuyog, pero ang ako ma-highlight lang yun siguro sa akong personal experience ni tatay kanan. Syempre, as a Kristohanon, si tatay, makaingon dyan tayo, nagmatinudan ko siya. And as a father, grabe siya maka-show, maka-express sa iyahang paghigugma regardless kung unsaan kinaiya sa iyahang mga anak o mga apo. Wala siya nagmayong anak. Basta ang iyahan lang jud nga mag-atiman siya, magpangga siya. And siguro personal experience or makaingon kong highlight na ako ang tatay is katong time nga si King third contract na niya, and then magtiayo na mi ato si mami at si King subay nga si tatay si gigingon kumusta man si Jeanette kay ako kung wala ko diri to ako sa ako na sabang. So syempre si King nilarda ako na lang po work balay dito sa apartment. So, mangutan na gid siya ni King, ni Mami, ni Mama. Si Jeanette, kumusta man? Kanang ayaw ninyo pasagdi, kay maula gilayog si King, anak. So syempre kanang attach jud ko ato, and then kanang ari po ko diri sa balay, magkita mi, kumustahan, kumusta man gid siya. Nya, ako ra po jud siyang i-assure nga okay ra kaayo tay. Kanang si King, magsige ra jud mi chat, magsige ra mi kanang video call, wala ra gyud problema. Ako ra jud siyang i-assure po. And then, isa po sa ako ang medyo ma-oversharing ko gamay siguro, ani, pero o gamay lang ang makabalok atong time nga si tatay, medyo kalimot siya. O naan ko niya, sekretary niya sa senior. Na, kay nitabang daw ko sa iyaha, ni ari ko na po sa balay, kay nitabang ko sa iyaha. O niya, sige mig, na to, istoryahanay, nga kanang nami mga discussion na kanang padulong na po ni mo ingon ba nga kanang anak na gid na kay sa edad mo abot gid anak na time, and then part sa among mga discussions na kanang ang tao kung maabot sa ingana na point nga makalimot kanang mugawas bitaw ang iyang kung unsa gid siya nya mau-share ni nako kay ang ako ang nakita ni tatay nga sa iyang bisag katong na tayo nga kalimot siya unsa ang iyang pimilingon kanang nila diri sa mga especially ang si kaatiman bit sa iya ha si King sila diri ana siya kanang mag-ilis na ko mulakaw na ko kana apay Bible study ana niya kanang sa ampo hapon niya ang iyahang kanang magsige siya kanang hisgo magsige pangita sa iyang mga anak bisag
siguro nakalimot siya sa noun or sa kuan mo naara sa iyang tungod, pero magsige siya mention sa name sa iyang mga anak, sa iyang mga apo nya kana o personally nakaingon jud ko ba nga bisan pag nakalimot ang panguna-una ni tatay atong nga time, pero ang iyang kasing-kasing ang iyang gugma sa Ginoo wag yun mo usab ug ang iyang gugma sa iyang pamilya. Kung unsa gyud si tatay purely genuinely magit siya nga kanang bisag inato ang nahitabo. And thank God, praise God nga naulian raman gihapon jud si tatay and na makaingon ko nahimaya jud ang Ginoo sa kinabuhi ni tatay. So, thank you. Sige, daghang salamat. Mahigala sa inyong oras sa pagpaminaw, pamati sa tulong sa Diyos. Salamat. Thank you. Sige, pwede tayo mamaro. And close this in prayer. Nalabay gusto ko sa akin. In Romans 8, verse 11. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. Listen, I will tell you a mystery. We will not all die, but we will all be changed. For this perishable body must put on imperishability, and this mortal body must put on immortality. Then the saying that is written will be fulfilled. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Let us pray. Father in heaven, we thank you. You have ordered this wonderful word and know that all things in all earth and in heaven give us such faith day by day, O God, and night by night, in all times and in all places. We may without fear commit ourselves and those dear to us to your never and failing love in this life and in the life to come. Jesus said, Lord, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains a single seed. But when it dies, it produces many seeds. Those who love their life lose it, and those who hate their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, Jesus said. And where I am, there will my servant be also. Whoever serves me, the Father will honor him. Father, thank you for this opportunity, O God, that you have given us the life. And even the life ni Mihatag kay Kuya Pedro Dino. Before he was with us, he is with you. For all the name of Jesus, He has given us to make us what we are. For that in Him, which lives and grows in each of us, and for His life that is in your love, will never end. We give you thanks, Father. And now, as we depart from this place, O Lord, I pray that you will give us comfort in our loneliness sa pagkawala ni Tatay Pedro. Though he will never be with us, O God, physically. But we know that you are with him, O Lord, eternally. And soon, we will also come with you, O Lord, come to you, together with Tatay Pedro Dino, rejoicing, worshiping you, and seeing you, O God, face to face. Thank you, Lord, that you will give us comfort sa loneliness, sa pagkawala ni Tatay, strengthen us in our weaknesses, and give us courage to face the future unafraid.
Draw those of us who remain in this life closer to one another. Make us faithful to serve one another, and give us to know the peace and joy which is eternal life. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. God bless everyone, and mayong gabi isa at ang tanan.
Stress ka ba? Stress kaya ba? Dili ko lagi mo gani. Stress muna siya kaya na may batik na. Lagi ka kayo. Kan, sinunod na kan? Kaya lang yun kan? Sinunod ko. Oh, nikuan pa kan. Naman ta sa kuma sa inyo. Ay, sumbong. Asa kay sila ron day? Doon din sa subugan. Marigundon ka doon di ay. Pila ron sa kim? Motor? Atas pa. Dugay na? 2 months na? Ano
Ay, kamu na lang ba? Pato? Sorry? Soto? Ang mag-process na. Ah, mausap. Kinsa po na yung magmatis. Mo na naaroksan. Magtaksi. Magtaksi. Ambulance. Ah, oo. Ano ba ang ambulance? Lagi may Salagaan lagi namo lagi Ngayon po nini ayaw. Hindi sila manawat basta nipis. Ah, may hindi sila po. Hindi sila manawat. Kaya hindi sila manawat. Ang taga-upuan. Siya may tigatag. Ba? Yaya, come here na. Oo. Pwede kay last Yaya. Manakot, salamat. Ay, kapag kanila taga ano sa mga magkuan balik ang imo ko may bare ko may di ko to para sa inyo may uy taga buwan kay na ang kuan na doktor uy Lagi